Maganda naman mga kapatid. Dito naman tayo sa oras na ito. So, susunod nating tatalakayin is about the holiness. Okay? Kung ating nakikita dito mga kapatid, ito yung holiness. You can say God look at the inside when God what's outside. So, mayroong mga verse 6, babasahin natin isa-isa yan. Okay. Some say, sabi nilang, holiness daw ay tumitingin ito ang Diyos lang sa panglabas inside. O panglabas. Kung ano yung nasa loob natin. Okay? So, kung ating mapansin ito, you can say God looks at the inside when what outside. Okay. Una, babasahin ito natin sa Leviticus chapter 19 verse 8. Leviticus 19:28. Leviticus 19:28. Itong sinasabi, huwag niyong kugulitan ang inyong laman dahil sa namatay, ni huwag niyong lilimpagan ang inyong laman ng anumang tanda. Ako ang Panginoon. Huwag niyong kugulitan ang iyong laman. Okay. Next. Matthew chapter 7 verse 16 to 20. Matthew 7. Okay, ulit na. 16 to 20. 16. Okay. Pagkasan natin. Kanilang mga bunga inyong manglala sila. Ulala natin yung ating mga bunga. Nakapuputibagan na ang mga ubas sa mga tinikan o na maigos sa mga dawagan. So, ibig sabihin, yung mga bunga natin, titingnan natin yung mga bunga natin, yung mga bunga natin. Okay? 17. Yun din naman ang bawat mabuting punong kahoy ay nagbubunga ng mabuti. Tatapat ang masamang punong kahoy ay nagbubunga ng masama. 18. Hindi maaaring ang maputing punong kahoy ay magbunga ng masama at ang masamang punong kahoy ay magbunga ng mabuti. 19. Ang bawat punong kahoy na hindi nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at hinihag sa apoy. Lasket sa kanilang mga bunga ay makikilala nyo sila. So ito na yun. Ang sabi dito, ang bawat punong kahoy na hindi nagbubunga ng ay pinuputol. So ibig sabihin dito na tayo sa versikulo na ito. Yung mga halimbawa ng soul winning kasi yan. So sa soul winning dapat nagbubunga ka. Mga miracle sinusol hindi sa mga kaluluwa. Okay. Hindi lang sa kaluluwa na yun. Ang mabuti. Sinasabi ito, hindi nagbubunga ng mabuti ay pinuputol. Kung hindi ka nagbubunga, pinuputol ka. Okay. Ito na yun. You can say God looks at the inside when what is outside. 1 John chapter 3 verse 7. Pati natin sa 1 John chapter 3 1 John chapter 3 7 diba? 7 hanggang sa 10. Mamuntik kong mga anak, huwag kayong padaya kanino man. Ang kukuha ng katuwiran ay matuwid, kaya niya na matuwid.
ang gumagawa ng kasalanan ay asa Diablo. Sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkasalan ang Diablo. Sa bagay na ito, hinaya ang anak ng Diyos upang iwasak ang gawain ng Diablo. Ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala sapagkat ang kanyang binhi ay nanahan sa kanya at siya'y hindi maaaring makasala sapagkat siya'y ipinanganak ng Diyos. Dito nahiyag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng Diablo. Ang sinumang hindi gumagawa ng katuwiran hindi sa Diyos ni ang hindi umibig sa kanyang kapatid. Last is dito nahiyag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng Diablo. Ang sinumang hindi gumagawa ng katuwiran ay hindi anak ng Diyos. Ang sino man daw ay hindi gumagawa ng matuwid sa kanya, matuwid sa paningin ng Diyos, ay hindi sa Diyos, hindi anak ng Diyos. Ni ang hindi umibig sa iyong kapatid. So, dapat love and sisters, my brothers and sisters, o iibigin natin ang kapatid kapag kahit na ni-persecute tayo ng mga kapatiran natin sa church natin, ibigin natin sila. Hayaan mo kung persecuting ka man, hindi alipos tayo ni Soto, just pray them. Don't curse them. Huwag silang sumpahin. Panalangin natin. Ito yung sinasabi nga sa Biblia, sa 1 Corinthians 3:10 na last verse. Ito na yung mga anak ng Diablo at ang mga anak ng Diyos. Dito na ang mga anak ng Diyos. Merong anak ng Diyos at anak. Sino man hindi gumawa ng katuwiran na hindi sa Diyos. Siyempre, kung hindi siya gumawa ng katuwiran, siguro sa anak siya ng Diablo. Ay, ni ang hindi umibig sa kanyang kapatid. Yan. Sanay na nawaan. So, hindi tayo mag-stick dito sa literato na dito tayo sa versikulo na binigay para natin. Luke 13:3. Okay. Itong sinasabi ko sa inyo, hindi tatapat maliban kayo mga mga matay kayong lahat sa gayunting paraan. So, sa bautismo na yun. And sinasabi ko sa inyo, hindi tatapat maliban kayo mga ay mga matay kayong lahat sa gayunting paraan. Okay? Acts 2:38. Itong sinasabi sa Acts 2:38 mga kapatid. Sinasabi niya sa kanila Petro, mga sisi kayo at mga bautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpatawad ng inyong mga kasalanan at itagabin niyo ang kaloob ng Espiritu Santo. So, bautismo yun. Balik tayo sa Luke 33. Sinasabi kung hindi tatapat maliban kay mga sisi, maliban na hindi kayo magsiya yung mga matitong lahat sa linting paraan. Mga sisi sa Acts 2:30, but then Peter said unto them, repent, be baptized everyone in the name of Jesus Christ para ang iyong kasalanan ay mabura. So, ulitin po mga kapatid, wag po tayo mag-stick dito sa mga larawan. Stick po tayo sa mga versikulo na binigay ng ating capture natin. Dito tayo mag-stick. Dito tayo mag-stick mga kapatid. Dyan tayo mag-stick. Dyan sa versikulo na yan mga kapatid. Wag sa mga larawan na yan. Mas maganda kasi versikulo tayo. So, sana yun nauunawan ninyo mga kapatid. God bless sa inyo. Bye bye.